Greetings mga kababayan! Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganun magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang ating pong tatalakay ngayon actually is an extension of what we have discussed yung ating unang video. May kinalaman din po ito sa agricultural lands ng mga tenant, ng mga lessee kung tawagin. Okay po. Ngayon po, ang usapin natin dito is ano ba yung mga tinasawag nating obligations o karapatan, no, ng isang agricultural lessee. Okay po. Okay. Ang una po, ang pinaka-general obligation ng agricultural lessee ay siyempre po, i-cultivate po niya yung lupa. Sang-ayon po sa pinag-usapan nila ng may-ari ng lupa. Okay po. And then, kailangan din po, obligasyon din niya na mag-introduce siya ng pamamaraan o method sa pagsasaka na makapag-increase po ng productivity ng kanyang lupang sinasaka. Okay po? At ang isa pa rin po, kailangan din pong magbayad siya sa takdang panahon ng upa niya doon sa lupa. Okay po? Kasi po, pag hindi siya nagbayad, ito po isa sa mga grounds na maring mapaalis siya doon sa lupang sinasaka. Okay? Now, except na lang po kung hindi siya nakabayad because nagkaroon po ng force majeure. Halimbawa, nagkaroon po ng bagyo o lindol o anumang catastrophe na wala siyang nabiyan sa control niya, maring excuse po ito sa hindi niya pagbabayad o pagpatupad ng usapan nila ng lessor. Okay? Ngayon po, ano pang yung mga bukod sa may rights naman po yung may rights na yung agricultural lessee o nagsasaka ng lupa, ay meron din po silang obligation doon sa may-ari ng lupa. Okay po, sa kanilang pagsasaka. Una, ipinagbabawal po na ito po ay isublease po niya. Ibig sabihin, ipapabungkal niya sa iba yung lupa, isasaka niya, parang isubcon niya. Ay bawal po ang magpasubcon. Okay po? Ng lupang sinasaka. Kasi dito po, kailangan talaga, personal cultivation po ang kakailanganin dito. Hindi po yung kailangan ipa-hire mo pa sa iba. Exception po, kung halimbawa yung tenant lessee ay nagkasakit, medyo hindi naman po permanent yung kanyang incapacity, para lang nag-hire po siya ng ibang tao para ipagpatuloy yung pagsasaka. Under the circumstances po, pinapayagan po naman siyang mag-hire ng iba upang ipagpatuloy yung pagsasaka. But then, this is rather the exception. No? Hindi po ito yung kauglian. Exception lang po ito, just in case na magkasakit po siya o magkaroon po ng tinatawag nating temporary incapacity. Okay po? Ngayon, ano pa bang kailangang malaman ng isang agricultural lessee o obligasyon po niya doon sa lupa? Ay siyempre po, pangalagaan po niya yung lupa na banggit na natin ito dati. Okay po? Ngayon, mayroon bang karapatan din po yung lessee mismo, yung umuupa, na kung ayaw niya magsaka, pwede po ba siyang kumalas? Opo, kasi wala naman pong mayroon po tayong batas against involuntary servitude. Okay? Kung ayaw na po ng isang agricultural lessee for whatever reason na titigil na siya o surrender na yung kanyang sinasaka, right po niya ito. No? O kung hindi naman po voluntary, meron din namang pagkakataon na napipilitan siyang isurrender na dahil maaring hostile yung may-ari sa kanya ng lupa o kaya minamaltrato po siya
o kaya pinapagawa siya ng mga gagawin, mga na hindi naman sakop doon sa usapan nila. Okay? O kaya pinagbantaan po ang buhay niya, yung pamilya niya. So, hindi na po siya, wala pong peaceful possession siya doon sa lupang sinasaka dahil siya ay dinidisturbo palagi. No, ano man, may peace and order issues ba doon, pwede po siyang bumitaw na doon sa kanyang lupang sinasaka. Okay po? Karapatan po niya yun. Okay po? Ngayon, pag ito po yung na-terminate na siya, ay maaari din po siyang ma-terminate ng may-ari kung hindi siya nag-comply doon sa terms and condition ng may-ari sa lupang sinasaka. Okay po? So, ngayon po, halimbawa, meron din pong situation na nag-commit ng crime yung may-ari ng lupa, pwede rin po siyang umalis na po rito, no? Doon sa lupang sinasaka niya. Okay? At kuminsan din po, hinaharas siya. Kasi para lang either maibenta ng may-ari yung lupa o para lang mapaalis siya. Okay? Ngayon po, ang tanong, entitled ba siya sa ganyang situation na disturbance compensation? Alam po, wala naman pong sinasabi ang batas exactly na hindi siya entitled. So, the fact na nagsaka po siya and then alis siya voluntarily, or in fact, kung pinapalis nga siya ng hindi voluntary at ito'y mayroon namang sapat na kadahilanan na pinapayagan ng batas, entitled nga po siya sa disturbance compensation. Kahit naman po, ito'y voluntary siyang lumikas, ay ang pananaw po ng Batas Pinoy rito, kasi this is favorable to the tenant, i-apply po yung batas liberally in favor of the tenant. Kaya, ang pananaw po ng Batas Pinoy dito, kahit na voluntary pong o kusang loob po na umaalis yung si tenant, okay, ay entitled po siya sa disturbance compensation. Actually naman po sa mga karanasan natin sa larangang ito, normally po, pag ang tenant, siyempre po yung may-ari ng lupa, gusto po niya na walang tenant hanggat maaari doon sa kanyang lupa. Kasi po alam naman ng lahat na pag may tenant po, may security of tenure, hindi po basta-basta itong mapaalis na lamang. Kaya pag umaalis po o pinapaalis mo yung tenant, nagkakaroon na lang po silang tinatawag na compromise settlement. Kung saan po, nag-agree na lang sila na o sige, sa halip na tayo mag-asuntuhan o mag-ariglohan na lang tayo. Magkano ba ang gusto mong bayaran ka na lamang para voluntary kang aalis dito. Normally po, yung po ang ginagawa, no? Kasi po, alam naman ng bawat magkabilang panig na pag nagkaroon po ng asuntuhan, no? Sa panig man po ng may-ari ng lupa o sa panig ng may-ari sa tenant, bukod po sa masalimot ito, magastos po ito, maabala, no? At medyo matagal po ang maging usapin, lalo pa kung ang magkabilang panig mataas yung pride o nagkaruhan na ng pride, lalo na sa may-ari. Ika naman, ako may-ari, may pera ako, gagawin ko ang lahat ng may-ari para mapalis yun si tenant o mapaprolong yung litigation. Mag-appeal yan hanggang sa kataas-taasang hukuman ng ating republika, kaya lalo pong tatagal yung asunto. Okay po? So, yun po ang nangyayari, no? Pag sa larangan ng pagpaalis po ng tenant. Okay po? So, isa pong dapat natin ding tatandaan, okay po, meron po nakarating sa ating mga sumusulat, meron lang pong tenant. Ang ginagawa po ay sinasanla yung lupang sinasaka. Uso po yun sa probinsya na hindi alam minsan nung may-ari ng lupa. Sinasanla na lang po sa iba. So, habang sinasanla po yung lupa, ay lumalabas po, ang pagkaintindi naman po nung pinagsangla ang tenant din, siya yung papalit doon sa tenant. Okay? And then, patuloy ang pagsasaka na hindi alam ng may-ari. Ang tanong ngayon po, authorize ba po ito? Ba hindi po, kasi ang kausap po ng may-ari ay yung tenant mismo, hindi po yung sublessee. Ito po yung isa sa mga grounds
na maaring yung tenant po ay mapapaalis doon sa kanyang lupang sinasaka. Okay po? Kasi po, bawal po ito eh. Okay po? So, ba't marami pong gumagawin dito? Okay po? Ngayon, meron din pong katanong na ngayon, paano po pag namatay na si may-ari? Okay? Nag-take over naman yung mga anak, kung sinong mga anak. O, pwede ba silang mapaalis? Ang tanong po yun, ang sagot po niyan ay maliwanag na hindi po. Kasi po, ayon sa batas, ang karapatan ng tenant farmers ay ang manatili at ipagpatuloy yung lupang sinasaka regardless kung sino po ang papalit na may-ari. Okay po? So normally po, pag pumapalit yung mga anak nito o mga apo doon sa namatay na may-ari ng lupa, yung tenant po ay basta na lang pinapaalis ng may-ari. Hindi po, bawal po ito. Karapatan ng tenant na manatili at ipagpatuloy yung kanilang lupang sinasaka regardless kung sino pang bagong may-ari na magti-take over po nito. Okay po, ito po dahil sila ay may right of security, mayroon silang security of tenure. Okay? Kung mapaalis man po sila, kailangan po ito isang ayon sa batas at kailangan po mayroong paglilitis o pagdinig na dadaan muna sa Department of Agrarian Reform o sa korte kung sakali magkaroon ng appeal, no? At mapapaalis lang sila kung mayroong isang final at executory decision po, no? Palala po. Pag nagkaroon po kasi ng asuntuhan, no, dito sa DAR, tandaan po natin, ay immediately final and executory ang decision ng DAR. Anong ibig sabihin po nito? Pwede pong i-implement kagad yan. At magbawal po sa korte na mag-issue ng tinatawag nating restraining order o injunction, no? Sa pag-enforce, no? Pag-execute ng decision ng Department of Agrarian Reform. Okay? Upang sa ganun po ay hindi po maantala o maproteksyonan po ang karapatan ng ating tenant farmers. Hanggang dito na lang po muna at hanggang sa muli at marami pong salamat sa inyong pagtangkilik.